Huwag naman sanang may mangyaring masama. Umalis na sana ang masamang kapalaran na ito. Dito, Direktor, salamat sa iyong espesyal na pag-aaruga nitong 10 taon. Mamimiss ko talaga ang lugar na ito at kayong lahat na mga kaibigan ko. Walang anuman, MS Su. Sa ngalan ng mahigit 10, naguguluhang dating director. Paalam, MS Su. Umalis na rin sa wakas. Nakaahon na rin tayo. Nyan, kapag nagtagumpay ang proyektong ito ni Mama, ang pamilya Su natin ay magiging nangungunang korporasyon sa buong bansa. Pagdating ng panahon, bibilhan kita ni Mama ng mas maraming magagandang damit prinsesa. Madadala pa kita sa paglilibot sa mundo. Mama, nakauwi na ako. Nakauwi na rin si Nyan. Ito ang espesyal na handa para sa iyong bagong damit. Pasok ka na at magpalit ka. Tita, ang bango ng pabango mo. Parang amoy ng isang bangungot. Sa panaginip, ang daming ahas na nakapulupot sa liig ng tao, hindi makahinga. Anong bangungot? Ito ang pinakabagong pabango. Sikat na sikat. Bagong labas ka lang. Baka hindi ka pasanay. Pero sa bote ng gamot sa ospital, ganoon din ang amoy. Tita, bakit kaya ganoon? Nyan, hindi alam ni Tita ang sinasabi mo. Malaki ang naging epekto kay Sunyan ng pagkawala ng nanay niya. Nakakalungkot talaga si Nyan. Sabi ni Mama, ang mga masasamang tao, gusto nila ng matatamis. Na bagay para linlangin ang mga bata. Gusto mo? Paborito mong strawberry flavor ito. Halika, hiway ni Tita ang cake para sa iyo. Huwag mo akong hawakan. May amoy ka ng ahas. Ang baho. Et wang. Hiwain mo ang cake at ipamahagi mo sa lahat. Sek, Nyan, kukuha si Tita ng juice para sa iyo. Huwag kayong lumapit. Magkakasabot kayong lahat. Gusto ninyo akong saktan. Mama, tulungan mo ako. Nyan, ibaba mo ang kutsilyo. Hindi nahihiwa si Tita ng keke. Okay na ba yon? Tita, natatakot ka na ba? Natatakot ka bang gawin ko sa mukha mo? Ang ginawa ko sa mukha ni Mama? Natatakot ka na? Nandito pa lang ang simula. Anong ginagawa ninyo? Kunin ninyo agad ang kutsilyo. Binibini, ibaba mo muna ang kutsilyo. Pag-usapan natin ng maayos. Huwag kang lumapit. Kasabot ka rin nila. Nyan, ibaba mo muna ang kutsilyo. Alam ni Tita na nasaktan ka. Ibaba mo lang ang kutsilyo. Kausapin mo naman ang Tita, okay? Tita, ang galing mo umarte, mas maganda pa sa mga tiyo at siya sa ospital na nagkukunwaring kabuti. Ang galing-galing mo talaga. Mukhang hindi si Sunya nababaliw, kundi nagiging engkantada na. Totoo yan, bawat salita niya ay tumatama sa puso ni Lin Wanrong. Huwag kayong lumapit, masasama kayong lahat. Maghihintay ako kay Mama. Hulihin siya, ibalik sa kwarto. Ngayong araw na to, walang sinumang makakapasok muli sa salas na ito. Dadalhin mo ba ako kay Mama? Alam mo kung nasaan si Mama, di ba? Magpahinga ka na, binibini. Bantayan mo siya. Huwag mo siyang payagang lumabas ng kwarto. Kung makakatakas siya at magkakagulo, ikaw ang pananagutan. Opo, ginang. Lin Wanrong, gusto ko lang talaga. Naikulong mo ako para makapag-focus ako sa paghahanap ng mga clue tungkol kay Mama.
Narito na ang prutas, Binibini. Hindi ako kakain ng gawa ng masasamang tulad ninyo. Lahat kayo ay may masamang balak sa akin. Binibini, paano naman magkakaroon ng lason ang prutas? Kung ganoon, kaya mo bang subukan? Tikman mo tapos tikman ko. Handa ka ba? Binibini, ako po ay isang katulong lamang. Paano ako maglalakas loob? Bakit hindi? May lason ba talaga rito? Sabihin mo, si tita ba ang nag-utos na lasunin mo ako? Maawa ka po, Binibini. Ang ginang po ang nag-utos sa kusina. Kahit isang tapang ang ibigay niyo sa akin, hindi ko po kaya. Nakakainip naman. Kung ayaw mong sumali, umalis ka na. Sa likod bahay. Ito kaya ay clue na iniwan sa akin ni Mama? Talagang baliw, ano? Bakit ka naman napadpad sa likod bahay? Tingnan natin kung hanggang kailan ka maglalaro. Tita, ang sarap ng tulog mo. Nananaginip ka ba kay Mama? Sabi niya, sobrang dilim. Sobrang lamig. Are, sino ka? Tao ka ba o multo? Tita, gising ka na. Akala ko patay ka na sa tulog. Hahaha. Hindi ba't natutulog ka sa kwarto? Paano ka nakalabas? Kanina. Parang narinig kong tinatawag ka ni Mama. Sabi niya, mag-isa siya roon. Sobrang dilim at malungkot. Ano ba talaga ang gusto mo? Pakiusap, patawarin mo na ako. Wala talaga akong alam. Totoo yan. Hindi alam. Tita, hindi magandang ugali ang magsinungaling. Pwedeng maputol ang dila mo. Noong panahon, kaano karaming kasinungalingan? Ang sinabi mo kay Papa tungkol kay Mama? Kailangan mo ba ng tulong ko para yan ayusin? Hindi ako nagsisinungaling. Nanay mo mismo ang may kagagawan. Ano ang nangyari sa kanya? Ah, tita, ituloy mo nga. Siya mismo ang nadula sa hagdan o kaya naman ay aksidente. Nakainom ng may laso na sabaw. O baka naman siya mismo ang nagkulong sa madilim at malamig na bodega. Pakiusap, alang-alang kay Nyanyan. Huwag mo na akong sasaktan. Ah, talagang hindi ko alam. Tita, bakit ka umiiyak? Kapag umiiyak ka, hindi ka na maganda. Sabi ni Mama dati, maganda ka. At mabait ang puso. Nakalimutan mo na ba lahat yon? Shen Qingwei, huwag kang lalapit. Pakiusap, patawarin mo na ako. Sun Yan. Ano ang ginagawa mo? Papa, nakauwi ka na. Natatakot ako. Nababaliw na si tita. Sabi niya, siya ang pumatay kay Mama. Zhenbang, pumasok siya sa kwarto ng hating gabi. Para takutin ako. Sun Yan, bitawan mo. Tingnan mo ang itsura ni Wanrong, napakatakot na. Wala kang modo. Papa. Kanina, sinabi niyang ikukulong din niya ako sa madilim na kwarto ni Mama. Zhenbang. Ano ba yang sinasabi niya? Kailan ko sinabing ikukulong siya? Tama na, tama na. Sa tingin ko, sinasadya niyang maghasik ng away. Ang pamilyang ito, malapit nang guluhin niya. Sige na, Wanrong, huwag ka nang umiyak. Alam kong nasaktan ka. Bata pa lang siya, kakalabas lang sa lugar na yon. Huwag mo siyang pansinin. Nandito ako. Hindi siya magagawa ng anuman sa'yo. Sun Yan. Agad, ngayon din, bumalik ka sa kwarto mo. Huwag mo nang banggitin ang nanay mo at lalong hindi ka. Pwedeng pumunta sa kwarto ng tita mo. Narinig mo ba? Kung may susunod pa, hindi kita palalampasin. Hindi ka pwedeng magwala sa bahay na ito. Huwag kang malungkot. Maganda ang performance ng lahat ngayong taon. Ang bonus, Pagkatapos ng meeting, lumabas muna kayo. Tuloy lang kayo, parang wala lang ako. sino ang nag-utos sa'yong pumunta sa opisina? Ano ang gusto mo? Bisitahin kita, Papa. 10 taon na tayong hindi nakita. Hindi mo ba ako na-miss niyan? Yan, miss na miss kita.
Naku, may anak pala si Boss Su. Bakit hindi magkamukha ni Boss Lin? Kalokohan ito. Opisina ito, hindi lugar para magwala. Umuwi ka na agad. Huwag kang magalit, magkakaroon ka ng wrinkles. Sabi ni Mama, kapag lalaki, pangit na kapag may wrinkles. Ikaw, Napapanaginipan mo ba si Mama nitong nakaraan? Sinasakal ka ba niya sa panaginip? ikaw umalis ka na. Umuwi ka na ngayon din. Kung hindi, babaliin ko ang binti mo. Sige, baliin mo. Bakit hindi ka na nagsasalita? Hindi mo ba babaliin ang binti ko? O baka naman natatakot kang bumalik si Mama at singilin ka? Nyan, huwag mo nang guluhin ang tatay mo. Samahan ka ng Tita Pauwi, lulutuan kita ng masarap, ayos ba? Anong masarap ang lulutin ng tita? Yung paborito ni Mama? Ang lotus seed soup? O yung mangkok na iyon na nakakapagpadalas ng tulog? At hindi ka na magigising ang calming soup? Umuwi ka na ngayon din. Ilabas siya. Ngayon na, agad-agad. Sino ang maglalakas loob na hawakan ako? Susan Bang. Sunian na ako ngayon at pagbalik ko dito. Wala na sa plano ko ang manatiling tahimik na baliw. Ang lahat ng utang mo sa amin ni Mama, babawiin ko ng buo. Tapos na ang pulong. Ang nangyari sa conference room kanina. Kung sino man ang magsitsismis sa labas, tanggal agad. Zenbang, itong si Sunyan. Hindi siya baliw. Nagbabalik lang siya para maghiganti. Hindi na natin siya pwedeng hayaan ng ganyan. Alam ko. Tigil muna. Tawagan ko na ang direktor ng ospital. Baliw ba ito? Ha? Baliw ba talaga ito? Ito yung anak ni Bosu, yung may problema sa pag-isip. Grabe, nakakagulat. Nga, kanina pa sa conference room sa taas, nagwala na. Ngayon naman, dito sa lobby nagwawala na naman. Malaking kahihiyan para sa pamilya Su. Miss, public area ito. Huwag kang mang-abala sa trabaho ng iba. Naghahanap ako ng isang bagay. Nandito itinatago ang isang malaking sekreto na kayang wasakin ang pamilya Su. Gusto mo bang malaman? Sunyan, tama na ang kalokohan mo. Umuwi ka na ngayon din. Papa, dumating ka na. Lahat sila binubuli ako. Gusto nila akong patayin sa tingin lang. Kalokohan. Para sa akin, bumalik lang ang dati mong sakit. Sumama sa akin sa ospital, Erin. Ayoko. Wala akong sakit. Si Dewey President ang nagsabi na. Gumaling na ako, kaya pinauwi na nila ako. Para sa akin, lalo ka lang nagiging baliw. Tatawagan ko si President Zhang ngayon. President Zhang, ito si Susan Bang. Ang sakit ba ni Sunyan talagang hindi gumaling? President Su, napakaganda ng mental state ni Miss Su. Ganap na siyang gumaling. Sarado na ang aming ospital. Mangyaring huwag mo na akong kontakin muli. Ano? Narinig niyo ba lahat? Ako, si Sunyan, ay talagang walang sakit. Kaya ang isang normal na tao, bakit walang dahilang ikinulong sa ospital ng 10 taon? Kaya ang talagang may sakit ay ang mga may masamang konsensya. Halimbawa, ang mabuting ama ko, Ginoong Susan Bang. Huwag kayong maloko niya. Huwag kayong may ligaw ni Sunyan. Hindi talaga stable ang kanyang mental state. Kanina, tiyak na may ginamit siyang paraan para takutin ang presidente. Isipin nyo, isang normal na ospital. Paano basta-basta magsasara? Lin Wanrong, ang galing mong magbaliktad ng katotohanan. Kanina, si Misu, hindi talaga mukhang may sira ang pag-isip. May problema talaga dito. President Lin, sinabi ni Miss Su na inulong siya ng 10 taon. Ano ba talaga ang nangyari sa 10 taong iyon? Bilang mga empleyado ng Su family, may karapatan kaming malaman ang totoo. Ano ka ba? Ang pamilya ng Su. Pwedeng pag-usapan mo. Para sa akin, ayaw mo na ng trabaho mo. Guardia, palabasin niyo siya. Tita, natatakot ka ba? Natatakot kang malaman ng lahat. Kung paano ninyo ako ang baliw na anak. Nasa ospital ng nakaraan? Ikaw. O natatakot kang malaman ng lahat kung paano ninyo inagaw? Ang pinaghirapan ng nanay kong itinatag na imperyo. Alice, lumabas ka. Hindi niyo ako pwedeng ganyanin. Ayoko na ng kumpanya. Huwag mo akong palisin kay Nyanyan. Pwede ba? Ganun pala. Sobrang sama. Talagang walang puso. Tama. Napakapang-abuso ng pamilyang Su. Nagre-rebelde ba kayo?
Ikaw pala yung malditang babaeng nagkakagulo dito. Lola, bakit ka nandito? Dumating ka ba para tingnan kung paano? Hihingi ng hustisya ang apo mo para sa nanay ko? Hustisya. Nag-ipon ka lang ng mga tao at nagkakalat ng kasinungalingan. Makalipas ang 10 taon, hindi pa rin gumagaling ang pagkaulol mo. Lalo ka pang naging baliw. Talagang ikinahihiya ka ng pamilya Su. Kayong lahat, swelduhan kayo ng pamilya Su. Pero nakikinig kayo sa kalokohan nitong siraulo. Wala na ba kayong pakiramdam sa mga alituntunin ng Su? Wala na ba kayong paggalang sa matandang tulad ko? Nay. Huminahon ka po. Sinyanyan lang po yan, hindi marunong rumespeto. Mukhang nagsasawa na siya, gustong maghimagsik. Sunyan, umuwi ka na. Huwag ka nang magpahiya dito. Umuwi. Lola, gusto mo ba akong ikulong ulit sa madilim na kwartong iyon? O ipapadala mo ulit ako sa ospital? Para tahimik na magdaan ang susunod na 10 taon? Huwag kang magsalita ng ganyan. Sunyan, mukhang hindi ka pa rin natututo sa ospital. Maniwala ka, papagapusin kita at ipapauwi ka ngayon din para matauhan ka. Lola, sigurado ka bang sa harap ng maraming empleyado ng Su? Papaaresto mo ang normal na apo mo? Hindi ka ba natatakot na bumagsak ang stocks ng Su bukas? Tama, ang lupit naman ng pamilyang Su. Akala ko ba maganda ang kultura ng kumpanya nila? Ganito pala nila tratuhin ang sarili nilang pamilya. Sige, arestuhin niyo ako. Hindi ba niyo ako gagapusin? Tingnan natin kung mas mabilis ang galaw niyo. O mas mabilis ang bibig ko. Ngayon, ipapaalam ko sa lahat kung ano ang tunay na nangyayari sa ilalim ng magandang imahe ng pamilyang Su. Ipakita natin kung gaano sila kasama at karumi at hayaan nating ang lahat ang humusga. Sino ba talaga ang baliw dito? Nay, parang asong ulol na siya ngayon, kung kani-kanino kumakagat. Kunin na muna natin siya at pawiin. Lola, hinihintay ka ng lahat. Magdesisyon ka. Gusto mo bang alisin mo na ako ngayon? Para matapos na ang problema? O gusto mo bang makipaglaro ulit tayo? Ng mas nakakabaliw na laro? Sage, ayos. Sunyan, tingnan natin kung anong magagawa mo. Umalis na tayo. Sunyan, ang ginawa mo ngayon sa kumpanya ay nakasira sa reputasyon ng Su. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataong magpaliwanag. Ano ba talaga ang gusto mo? Magpaliwanag? Lola, gusto ko lang ipaalam sa lahat ang katotohanan. Halimbawa, bakit ako naging baliw sa loob ng 10 taon? O kaya, mahal kong ina, paano ba talaga siya nawala? Wala akong kinalaman sa ina mo. Sarili niyang desisyon yun. Lola, naniniwala ka ba sa sinasabi mo? Maliban na lang kung napilitan siya at wala ng ibang pagpipilian. Kalokohan. Zenbang, tawagan mo ang ospital, ipadala mo siya pabalik doon. Ma, hindi na pwede. Nagsara na ang ospital. Maghanap ng iba. Kung walang tatanggap, ang Su family ang magtatayo ng sariling ospital. Sige, gagawin ko na yan ngayon. Zenbang, ikaw. Gusto niyo akong ipabalik sa ospital? CJ, magtanong-tanong kayo kung paano nabaliw ang 12 ng direktor ng dating ospital. Ngayon, mayroon pa bang handang ipagsapalaran ang buhay para sa pera? Na kaya akong tanggapin bilang pasyente si Sunian? Ako mismo ang gagamot sa iyo. Paluin siya sa sahig. Ipataw ang disiplina ng pamilya. Tingnan natin kung matigas ang buto niya. O mas matigas ang disiplina ng pamilya ko. Lola, ang disiplina ng pamilyang Su, ito ba ay para lang sa mga babaeng walang kalaban-laban at mga bata? Noon, ginamit din ba ninyo ang disiplinang ito? Sa ina ko, hinampas siya hanggang sugatan. Hindi mabuhay ng maayos, hindi rin mamatay. Bata pa si Nyanyan. Kung may problema, ako ang harapin niyo. Takpan ang bibig niya. Ayokong marinig ang kahit isang salita. Mula sa demonyong ito. Hindi ba kayo natatakot na may naka-install akong kitis dito sa bahay? At nakasekretong na-record ang ebidensya ng pagmamaltrato niyo sa akin? Sandali. Lola, kung matatanggap ko ang parusa ngayon. Bukas, ang presyo ng stocks ng Su Group ay hindi lang babagsak. Ganun lang kasimple. Bagamat ako'y nabaliw sa loob ng 10 taon. Hindi naman ako ganap na mangmang. Malinis ba ang pamilyang Su sa mga nakaraang taon? Baka wala akong direktang ebidensya para ibagsak ang pamilyang Su. Pero hulaan mo kung ang loka-lokang ito ay magkukwento sa labas tungkol sa mga lumang isyu ng pamilyang Su. At dagdagan ng mga kasang-isip, ilan kaya ang maniniwala? Ilan kaya ang mga reporter na gustong maghukay ng malalim? Upang malaman kung ano ang mga itinatago sa ilalim. Ng malaking punong ito ng pamilyang Su. Walang hiya kang babae. Nangahas kang balaan ako. Lola, hindi yan banta.
Nagsasabi lang ako ng katotohanan. Isang nabaliw na taong napilitan, kayang gawin ang lahat. Tama ba, Lola? Sek, mabuti. Sunyan, talagang kahawig mo ang iyong ina noong araw. Gusto mong malaman kung nasaan siya? Gusto mong humingi ng katarungan para sa kanya? Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon. Lola, paano mo ibibigay sa akin ang pagkakataong ito? Direktang sasabihin mo kung nasaan si nanay o gusto mo bang makipaglaro sa akin ng bagong trick? Ang Ancestral Hall ng Su family, pinag-alayan ang mga ninuno. Ang nanay mo, dating manugang ng mga Su. Kung tunay mong gustong gawin ang nararapat para sa kanya, pumunta ka sa Ancestral Hall. Sa harap ng mga ninuno, pag-isipang mabuti ang mga ginawa mo. Para sa iyong paglapastangan at paglabag, lumuhod ka at humingi ng tawad sa mga ninuno. Kung tunay kang nagsisisi, baka isipin kong sabihin sa iyo ang ilan sa mga bagay na gusto mong malaman. Lumuhod at humingi ng tawad sa Ancestral Hall para malaman kung nasaan si nanay? Lola, dapat kang manindigan sa sinabi mo. Kung hindi, itong baliw na ito ay araw-araw na mag-iingay sa harap ng bahay ng mga Su. Ang sinasabi ko, hindi mo pwedeng pagdudahan. Ikaw ang bahala kung pupunta ka o hindi. Sige, pupunta ako. Gusto kong makita kung ang mga ninuno ng mga Su ay magagalit sa akin hanggang sa tumalon mula sa kanilang mga altar tableta. Dito, pinag-alayan ang mga ninuno ng pamilyang Su. Ngayon, sa harap ng mga altar tableta, para sa iyong mga kalokohan at paglabag, lumuhod ka at humingi ng tawad. Ipakita mo ang iyong katapatan. Lola, pinapaluhod mo ako sa harap ng mga altar tabletang ito. Karapat-dapat ba sila? O gusto mo bang humingi ako ng tulong? Sa mga ninuno ng pamilyang Su na protektahan kayong mga nagpahirap sa kanilang manugang para kayo'y magpatuloy sa kasamaan. At mabuhay ng matagal. Tumigil ka. Sa harap ng mga ninuno, nangahas kang magsalita ng ganyan? Mukhang kailangan kitang turuan ng leksyon para malaman mo ang alituntunin ng pamilyang Su. Yan, lumuhod ka na agad. At humingi ng tawad sa lola mo. Tapos na ang usaping ito. Huwag ka nang matigas ang ulo. Pwede akong lumuhod at humingi ng tawad, pero gusto ko muna itanong. Sa mga ninuno ng pamilyang Su, itanong kay tatay, kay lola. At sa iyo, dating tumanggap ng tulong mula sa nanay ko. Tita Lin, ang nanay kong si Shen Qingwei. Ano ba ang nagawang kasalanan para tratuhin ninyo ng ganyan? Hindi ba siya sapat na mabuting asawa? O hindi siya sapat na magaling para umangat pa ang pamilyang Su? O baka naman, dahil lang masyado siyang mahusay at nakasagabal sa paningin ng iba? O nakaharang sa daan ng iba? Tumigil ka, Sunyan. Ang dahilan kung bakit kita dinala dito ay para magsisi ka, hindi para balikan ang nakaraan. Balikan ang nakaraan? Lola, ito ay dugong utang. Ito ang aral na binayaran ng nanay ko ng 10 taong kalayaan. Akala ba ninyo, sa pagtatago sa kanya, ay makakalimutan na ito? Impossible. Ngayon, sasabihin ninyo sa akin kung nasaan si nanay o kung hindi. Handa na kayong tanggapin ang panggigigil ng isang baliw na walang pakundangan. Ako si Sunian, wala akong pambayad sa multa. Ngunit ang pamilya ninyong Su, kayang-kaya bang matalo? Sino ang ini-intimidate mo, batang babae? May tunog sa likod ng pader na ito. Baka kaya. Nanay. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo, tita. Napansin kong may sikreto ang pader na ito. Ano na naman ang sinasabi mong kalokohan? Tulong. Ilabas siya. Nalaman ko na ang sikreto mo. Nanay, nasa loob ka ba? Ako si Nian. Niyan. Dalhin siya palayo. Huwag siyang papasukin. Harangan ang pinto. Huwag. Huwag ninyong ikulong si nanay. Palabasin siya. Nanay, nakita na kita, nanay. Niyan ba yan? Umalis ka na. Lumayo ka rito. Mapanganib dito. Selyuhan ang pinto. Walang sinumang lalapit. Talagang ikinulong ninyo si nanay dito sa loob ng 10 taon? Bakit? Napakalupit ninyo. Mga hayop kayo. Sana'y magdusa kayo. Dahil nalaman mo na. Sasabihin ko sa iyo kung bakit. Dahil ang talino ng nanay mo sa negosyo ay kayang gawing. Hindi matalo ang pamilyang Su.
Kaya hindi siya namatay pero hindi rin dapat mabuhay. Habang buhay pa ako, dito lang siya dapat manatili. Ikaw ang baliw. Hindi. Ikaw ay isang demonyo. Anak, sasabihin sa iyo ng lola, sa mundong ito, ang nagwawagi ang hari. Ang malakas lang ang makakapagtatakda ng tuntunin. Masyadong magaling ang nanay mo. Masyadong magaling hanggang sa natatakot ang biyenang tulad ko. Ang talino niya, ang ambisyon niya, kung hahayaan siyang umunlad. Ang pamilyang Su, sa dakong huli ay magiging pamilyang Su ni Shen Pingwei. Hindi ko papayagan na mangyari yon. Kaya, ginamit mo ang ganitong paraan para pahirapan siya, ikulong siya. Dahil lang sa iyong kasakiman, sa iyong kontrol, Lola. Nasaan ang iyong pagkatao? Pagkatao. Sa harap ng interes ng pamilya, walang halaga ang pagkatao. Ang pamilyang Su ay nakarating sa kasalukuyang katayuan nito. Hindi dahil sa walang kwentang pagkatao, kundi sa pamamaraan, sa mahigpit na pamamahala. Ang pag-iral ni Shen Qingwei. Para sa pamilya Su, ito'y kayamanan at panganib din. Pinanatili ko siya dahil kailangan pa ng sugro. Ang kanyang talino sa mga kritikal na sandali. Upang magamit, ngunit ang kanyang kalayaan at dignidad ay dapat hawakan ng mahigpit sa aking mga kamay. Mga baliw! Napakarami na nang naibigay niya sa inyo. Ganito ba ang pagturing ninyo sa kanya? Binigyan siya ng pamilya Su ng titulong MRS Su at buhay na marangya. Hindi ba ito sapat? Siya ang hindi kontento, naghangad ng hindi. Kanya, Sunyan, makinig ka. Dahil, nalaman mo na ang sikretong ito ngayon. Hindi ka na makakalabas ng buhay sa Ancestral Hall. Lola, papatayin mo ba ako? Takot kang. Ilantad ko ang mga lihim ng pamilya Su. Sunyan, masyado kang mayabang. Pero, dahil miss na miss mo ang nanay mo, pagbibigyan kita. Itapon siya roon. Hayaan siyang maranasan. Ang hirap ng paghihirap at kawalan ng pag-asa. Tama ang ginawa mo, nanay. Ang ganong salot, dapat tuluyang mawala. Nanay, sigurado ka ba dito? Bakit? Takot ka? Naawa ka? Hindi. Zenbang, tandaan mo. Sa harap ng kapakanan ng pamilya, lahat ng sakripisyo ay sulit. Sulit, sulit. Shen Qingwei, Sunyan. Magkasama na kayong mag-ina. Ang pamilya Su ay magpakailanman sa akin. Kinyulian, masamang kamatayan ang abutin mo. Susan Bang, duwag ka. Lin Wanrong, babaeng ahas ka. Kaming mag-ina, kahit maging multo ay hindi kayo pahihirapan. Nyan Nyan. Ikaw ba yan, Nyan Nyan? Nanay, ako to. Nyan. Ako yan. Nyan Nyan. Nyan Nyan talaga. Anak ko. Nanaginip ba ako? Bakit? Ikinulong ka rin nila. Nanay, kasalanan ko to, walang kwenta ako. 10 taon bago kita hinanap. Pinaghirapan mo. Anak ko. Nanay, kailangan nating makalabas. Hindi tayo palalampasin nila. Nyan Nyan. Huwag mo nang sayangin ang lakas mo. Espesyal ang buhol na ito, hindi mabubuksan kung walang kutsilyo. Nanay, huwag kang mag-alala. Dahil naglakas loob akong bumaba, may plano ako. Minsan, ang mga taong mukhang kalaban ay maaaring maging hindi inaasahang kakampi. Nanay, hindi ako nakatunganga sa ospital sa loob ng 10 taon. Sinadya kong galitin si Kinyulian kanina. Para itapon niya ako rito at makasama ka. Ngayon, kailangan lang nating maghintay. Nyan Nyan, ikaw. Huwag kang mag-alala, makakalabas tayo agad. Pagkatapos, babayaran nila ng 100 beses ang utang nila sa akin. SAA. Ginang, binibini, ililigtas ko kayo. Nanay, alis na tayo. Bakit mo ako pinagtaksilan? Sunyan, bata ka pa talaga. Sa iyong katalinuhan,
Gusto mo pa akong patumbahin? Panaginip lang iyan. Sunyan, sa pamilyang ito, ako ang pinuno. Ako ang hari dito. Akala mo, sa pag-akit sa isang katulong, ay mababago na ang lahat? Panaginip lang iyan. Ang ulat na ito ay basura lang. Ang yaman ng pamilyang Su, hindi mo kayang galawin. Ay, hindi ba't ito ang dating? Magarang si Shen na dalagang may talino. At ang baliw niyang anak? Bakit hindi na nagsasalita? Ang lasa ng pagbagsak mula sa alapa ay masakit, di ba? Shen Qingwei, tingnan mo ang sarili mo ngayon. Akala mo ba? Ikaw pa rin ang babaeng may-ari ng pamilyang Su. Ngayon, ako si Lin Wanrong ang tunay. Basura ka lang. Isang basurang itinapon sa madilim na sulok. Lin Wanrong, masamang babae ka, walang utang na loob. Tinulungan ka ng nanay ko noon. Ganito ang pagganti mo sa kanya? Pagganti? Sunyan, napaka-inosente mo talaga. Ang nanay mo noon, gusto lang ng isang dahon para ipagmalaki siya. Bakit ako mamumuhay sa anino niya? Ngayon, akin na ang lahat. At kayong mag-ina. Kung lumuhod kayo ngayon at magmakaawa sa akin, baka pagbigyan ko kayo kapag maganda ang pakiramdam ko. Kaya bumaba ka. Ito ay magiging mas komporta. Paano ito? Nyan. Ok, nasa tulod ako. Ina, huwag tuhod. Ito ay ang dapat na tuhod. Ang walang sayop na hayop. Lin Wanrong. Wala ka. Isang aso kasama si Kinyulian. Gumahos din upang gawin ang aking ina ng tuhod sa iyo dito. Karapat dapat ka ba? Ikaw ay isang maliit na batang babae na namamatay at matapang pa rin upang mapanatili ang iyong bibig na isinara. Ngayon ay ipaalam ko sa iyo, upang masaktan ang aking Lin Wanrong. Wanrong hindi Lin Kabuwang. Mangyaring hayaan ang nyanyan pumunta. Bata pa rin siya at hindi naiintindihan. Lahat ng aking kasalanan. Ito ay aking kasalanan. Hindi ako nagturo sa kanya ng maayos. Kung gusto mo akong hit mo ako. Mangyaring hayaan ang nyanyan pumunta. Ngayon alam na humingi sa akin upang makalabas dito huli. Mom, Henbang namamalagi ako sa iyo na magkaroon ng awag. Hayaan ang nyanyan na ito ay mali. Takpan ko ang lahat ng ito sa aking sarili. Nagmamakaawa ako sa iyo. Hanggat maaari mo pahintulutan siya, gagawin ko ang anumang gusto mo na gawin ko. ina, hindi mo kailangang humingi sa kanila. Sapat na ulat ng pagsisiyasat na Su upang makakuha sila sa bilangguan. Dapat silang tuhod pababa at nanalangin para sa aming kapatawaran. Sa ilang piraso ng sirang papel, nais kong sirain ang pangarap ng pamilya Su. Lola, ito ay nakasulat sa ulat na ito, ngunit ang pag-iwas ni Su sa tax. Ang pila ng ilegal na pagbabago ng pondo sa pagitan ng mga opisyal at negosyante. Bawat stroke ay maayos na dokumentado. Sa tingin mo ito ay ilang piraso lamang ng sirang papel? Iyon ay bullshit. Si Su ay palaging abiding ng batas. Ito ay lahat sa imahinasyon ng malinaw na. Ang ilegal na paglipat ng lupa sa kanluran ng lungsod 3 taon na ang nakalilipas. Ito ang aking imahinasyon. At nakaraang taon, ang malaking halaga ng pera mula sa mga account sa ibang bansa ay lumipat sa itim na merkado. Ito ba din ang aking imahinasyon? Makinig mo sa akin malinaw, maliit na tao, kanluran ng lungsod. Ako ang kinuha ng pera sa ibang bansa, at ako ang nagpapatakbo nito. Paano maaring magkaroon si Sui ngayon? Walang kredito ng aking Lin Wanrong. Gumagawa pa rin kami ng walang iyong ina. Tita, ito ay isinulat sa ulat na ginawa mo. Embezzled mo ang ari-arian ng kumpanya at framed ang kasamahan. Kahit na ito ay kasangkot sa ilang buhay, ginawa mo ito. Tialin, ikaw ay talagang bayanin. Hindi ako nangangahas na maging iyong lola. Siya ay isang bayani. Sinong nais niyang mabuhay, nais niyang mamatay. Ikaw at ang iyong ina ay magiging katulad din nila sa lalong madaling panahon. Ikaw. Suzhenbang, ikaw. Ikaw na walang utang na loob. Suzhenbang, ang tigas ng puso mo. Nasasaktan ka ba ngayon dahil sa pinagdadaanan ng mag-ina na ito, hindi ba? 10 taon. Nabubuhay ako sa ilalim ng inyong anino, ano ba ako? Isang papet. Lalo kayong nagiging walang pakundangan. Ikaw ay naglakas loob pangang pumatay ng tao. Tinatapos ko na itong laro natin. Itay, sa wakas ay nagising ka na. Ngunit akala mo ba na ang ilang sampal lamang na ito ay makapagpapadalisay sa iyo? Mula sa mga kasalanan mo nitong nakaraang 10 taon. Takot kang mamatay, hindi ba? Takot kang madamay ka sa kanila. Takot kang lumubog ang basag na bangka ng pamilya Su at kasama ka ring malunod.
Kaya naisip mong maging saksi na may ebidensya laban sa mga kasama. At ihiwalay ang sarili mo sa kanila para makakuha ng mas magaan na parusa, tama ba? Ikaw na masamang anak, naglakas loob kang traidurin ako at traidurin ang angkan ng Su. Suzhenbang, ang tigas talaga ng puso mo. Mag-asawa tayo, paano mo ito magagawa? Ina, tapos na. Tapos na ang lahat. Ligtas na tayo. Aking mabuting anak,